Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lagi kang una sa mga balita at impormasyon sa mas pinalakas na unang balita. Sa progress. Sa kayo po ay pinsala. Narito na ang mga unang balita. Pinuna ng Malacanang ang mga panibagong pasaring ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano walang hiya si BBM. WH ang Pangulo. At bakit? Sino ba yung may records na ang pagpatay? Sino ang nagbanta ng buhay? At sino may kakilala sa assassin? Itong Independence Day, ang ginawa ni VP Sara, binulgar niya lang. At kinainisan niya yung gawain ng pamilya niya. Kasi gawain ng pamilya niya yung mga lahat ng binanggit niya eh. Noong Independence Day celebration sa Davao City, natanong ang bisi kaugnay sa panahawagan ng ilang grupo na pangunahan niya ang people power laban sa administrasyon. Ay sa bisi, hindi siya sang-ayon dito at iginit na may sinumpaan siya sa kanyang opisina na poprotektahan niya ang konstitusyon. Ngayong araw, isusubiti ng House Prosecution Panel sa Senado ang kanilang pre-trial brief para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kahit may usap-usapan tungkol sa basehan ng bilang ng mga senador, kaugnay sa 2/3 na kailangan para makonvict ang bise, 16 pa rin daw ang pinaghahandaan nilang makuwang boto, sabi ni House Prosecutor Representative Terry Ridon. May unang balita si Jonathan Agdal. Sa 24 na senador, 8 ang may kaso o may kinakaharap na reklamo. Isa sa kanila, nakakulong na si Senator Jinggoy Estrada. Sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, 9 hanggang 10 senador ang iniimbestigahan nila sa plunder at iba pang paglabag sa batas. Sabi ni Senator Ping Lacson, kung mangyari man na umabot sa 9 na senador ang makulong at masuspinde, may posibilidad na hindi na matutuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Alinsunod sa konstitusyon, 16 o 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado ang kailangang boto para makonvict ang isang impeachable officer. It's going to be a crisis, di ba? Opo. Walang impeachment na magaganap kasi foregone na yung conclusion o yung decision na hindi mako-convict. Kasi kung 15 lamang ang naiwan na senador o senator judges. Ang ibig sabihin ba noon, automatically acquitted? Dahil 15 lang yung pwedeng bumoto? Sa akin, hindi. Dahil hindi naman sila convicted, sila naman ay part pa ng Senate unless preventively suspended. Ang hypothetical pero in the realm of possibilities. Pwede mangyari. Panukala ni Lacson, sakaling may makukulong pang senador, pwedeng maghain ng Senado ng motion na leave of court sa Sandigan Bayan para payagang dumalo sa trial ang senator judges kahit may escort mula sa Bureau of Jail Management and Penology. Ang medyo awkward lang doon dahil naka-robe sila as judge pagka-araw. Pagkatapos naka-PDL uniform na sila sa gabi. Noong Biyernes, pinalutang ng Senador Alan Peter Cayetano ang usapin na baka ibaba sa 12 sa halip na 16 ang kailangang boto para makonvict ang isang impeachable officer. Are we going to really have an impartial trial or aayusin at luto na to? Are we going to tell them the truth that dapat 16 to convict? Or babawasan ba natin ng 6 na senador para maging 12 na lang? Medyo devious yun. Ako and some members, nag-i-stick kami do sa 16 to convict. No matter what the base number is, our base number will always be 24. Ang mag-motion dyan, na baguhin yung base number, either prosecution or defense. Sabi ni House Prosecutor Congressman Terry Ridon, 16 votes pa rin ang pinaghahandaan nilang makuha sa impeachment trial. Talagang pinaghahandaan po naming bilang to convict the Vice President ay 16. So up until today, yan pa rin po yung pinaghahandaan po namin na bilang. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng defense team ng bise. Sabi ng prosekusyon, ang kukontrahin nila ay kung iuurong ang petsa ng paglilitis para lang hintayin sakaling masuspinde ang ilang senador na maisasalang sa paglilitis ng Sandigan Bayan.
Inilunsad sa isang eskwelahan sa Quezon City ang isang Citizen Watch campaign na layong ipaalam sa publiko ang mga pangyayari sa impeachment court. Naroon ang mga miyembro ng House Prosecution Panel. Sa June 18 ang pre-trial conference sa Senado at July 6 ang simula ng paglilitis. Para sa unang balita, Jonathan Andal, GMA News. Ngayong maulan ang panahon, tumaas ang presyo ng ilang isda, baka at manok sa Metro Manila. Bumaba ang presyo ng karning baboy at ilang seafoods. Live mula sa Maynila, may unang balita si Bam Alegre. Bam! Evan, good morning. Dito sa wet market ng San Andres, Maynila ay may paggalaw sa presyo ng karne, pati na rin ng seafood. Bumaba ngayong linggo ang presyo ng karneng baboy sa San Andres Market sa Maynila. 350 pesos ang kada kilo ng kasim at pigi. Dati itong 370 hanggang 380 pesos. Sa liempo naman, 400 pesos per kilo. 420 hanggang 430 pesos dati. Ang karne ng baka bahagyang tumaas ang presyo. Brisket, 480 pesos kada kilo. 460 pesos lang yan dati. Ang sirloin naman, 650 pesos ngayon kada kilo. 600 pesos lang dati. Gayon din ang manok, may bahagyang pagtaas, 200 pesos ngayon ang per kilo kumpara dati na 180 pesos. Ang isda, ang mataas ang presyo sa ngayon. Bunsod pa rin ang mataas na presyo raw ng produktong petrolyo. Sa malalaking isda tulad ng tambakol, 360 pesos per slice, 240 pesos dati. Sa tulingan naman, 260 pesos per kilo ngayon, dati 200 pesos kada kilo lang. Ang galunggong, 240 pesos kada kilo ngayon, 220 pesos dati. Bangus, 300 pesos kada kilo ngayon mula sa dating 280 pesos. Bumaba naman ang presyo ng hipon na 520 pesos ngayon ang kada kilo, 600 pesos dati. Pakinggan natin yung pahayag ng ilan sa mga nakapanayam nating mga tindero at tindera pati ang isang mamimili. Bumaba naman, nak. Siyempre matutuwa, kahit naman ako matutuwa. Alam mo, nak, nung mataas ang paninda, nakakaawa customer. Naawa rin ako kasi lalo na magkano lang ang sahod nila. Hindi naman tumataas ang sahod. Medyo mataas. Sabi ng mga sukay nyo yan? Depende kapag babawasan sa presyo. Bakit nung mataas ngayon isda, sir? Anong sabi sa supplier? Sa biyahe, dahil mahal ang gasolina. Kung anong mahal, huwag mo nang bilhin ngayon. Susunod na lang, yung mga kung anong gulay na mura, yun mo nang bibilhin. Ivan, para sa updated na price monitoring sa mga palengke, bisitahin yung website ng Department of Agriculture. Ito ang unang balita mula rito sa Maynila. Bam Alegre, GMA News. Hindi pa man nakakabangon sa mga pinsala ng magnitude 7.8 na lindol noong June 8, ilang lugar sa Sarangani ang binaha dahil sa malakas na ulan. Sa kuha sa barangay Pananag sa bayan ng Maasim, kitang rumagasa ang kulay putik na baha. Perwisyo yan sa ilang residente na tumawid sa baha para makakuha ng malinis sa inuming tubig. Sa barangay Nomo naman, pinagtulungan ng mga residente na itawid ang isang motorsiklo sa rumaragasang baha. Umapaw kasi ang ilang sapa at ilog sa lugar. Umapaw rin ang ilog sa barangay Lumasal kaya naging matindi rin ang bahang naranasan sa lugar. Sa bayan naman ng Kiamba, 2 bahay ang nawasak dahil sa rumaragasang tubig mula sa ilog. Ay sa Pag-asa, easterlies ang nagpaulan sa probinsya ng Sarangani nitong weekend. Samantala, tulad ng pamilya ni Rene Baterbonia, hindi rin tanggap ng pamilya ni Divine Adili ang pagsori ng Ateneo Men's Basketball head coach na si Tab Baldwin. No amount of word, sorry, what is sorry? Sorry is not enough because no amount of word that will make Divine to come back to this world again. The justice that I want there is the truth, explanation on how everything happened. The damage has been done, and it has thrown my family into a very big problem. Para sa mga magulang ni Divine, may kapabayaan kaya nalunod ang kanilang anak.
Hindi raw marunong lumangoy ang kanilang anak kaya bakit siya dinala sa dagat para sa team building. Dapat din daw may rescuers at life jacket noong ginawa ang training. Hinihintay pa raw ng mga magulang ni Divine ang resulta ng autopsy bago siya iuwi sa Nigeria. Hindi pa raw nila nakakausap si Coach Baldwin. In-upload naman sa social media ng New Zealand-based lawyer na si Tudor Clee. Ang pahig ng kanyang kliyente ang asawa ni Baldwin na si Effie. Sabi ni Effie, nagbabala na siya noon sa Ateneo de Manila University na hindi ligtas sa mga bata na nasa paligid ng kanyang mister. Sabi niya, iniwan na raw niya si Baldwin noong 2020. Nagsalita siya para daw tiyaking hindi maiugnay ang kanyang pamilya kay Baldwin. Sinuportahan ng stepdaughter ni Baldwin na si Giota Calaguiro ang mga sinabi ng kanyang ina. At sinisikap pang kunin ang pahayag ng Ateneo at ni Coach Baldwin. Bukas ang GMA News para sa kanilang mga pahayag. I repeatedly told the Ateneo University that children are not safe around him and it was their duty to remove him. I urged them to move him away from the campus, the university campus, and they proceeded to launch a campaign of intimidation and silencing. Matapos ang mahigit 3 buwan na gulo, may naisapinal ng peace deal sa pagitan ng Iran at Amerika. Ayon po yan kay Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif na nagsisilbing mediator ng dalawang bansa. Idineklara na ng Amerika at Iran ang immediate at permanent na tigil operasyon ng mga militar sa lahat ng lugar kabilang ang Lebanon. Sa June 19, Biyernes, isasagawa ang signing ceremony para dito sa Switzerland. Sa social media post, kinumpirma ni US President Donald Trump na kompleto na ang deal sa pagitan nila ng Iran. Ipinag-utos niya rin ang agarang pagpapatupad ng toll-free at pagbubukas ng Strait of Hormuz at ang pagpapaalis ng US naval blockade doon. Wala pang bagong pahayag ang Iran pero bago magkaroon ng final peace deal, sinabi ng isa nilang opisyal ang pagpayag ng Amerika na i-release ang frozen assets ng Iran at pagpayag ng Iran na hindi nagagawa at magmamay-ari ng nuclear weapons. Noong Pebrero nagsimula ang gulo matapos ang pag-atake ng Israel at Amerika sa Iran.